Gandang hapon po. Isa lang na bago tayo umalis, ay nais ko lang in 10 minutes i-deliver ko ang tanong, si Gretchen Barito ba ay kasama sa utak ng mga nawalang mga sabungero? Itong ay titingnan natin kung paano natin sasagutin. At babalikan natin ang 3 taong nakalipas kung pwede natin sabihin bakit si Gretchen Barito ay sinama dito. Kasi po, matindi po yung partisipasyon ni Gretchen Barito na pagsuspetsan pa nga siya na boyfriend niya si Atong Ang. Kasi kahit saang sabungan, kasama si Gretchen lagi. Parang lucky girl ni Atong Ang si Gretchen Barreto. Pupunta sila sa Iloilo kung saan sila magtatayo ng tinatawag na pitmaster ay kasama si Gretchen Barreto. At kasama rin si Gretchen Barreto sa pagpabitaw ng mga manok na panlaban. Ibig sabihin po, sa bungiran na rin talaga to si Gretchen Barreto. At yun pala, kung totoo man ang nangyari, nakasama siya sa pagkawala ng sabongero, ang ibig sabihin, sa sa likod ng mukha ng mga anghel, malaanghel na mukha ni Gretchen Barreto ay may demonyo pala doon sa likod. Yan po ang nangyayari. Tapos, nasabi ko ito, naisipan ko itong ikwan kasi may lumitaw na si alias Totoy na itinuro may isang babae na artista na hindi niya pinangalanan. Pero sa tingin ko, wala nang iba. Alangan naman si Sunshine Cruz na si Sunshine ay huli na lang na naging babae ni Atong Ang. Pero nung panahon na yun, ang babae niya ay si Gretchen Barreto. Kaya ang iniisip ko, si Gretchen Barreto yun. Tapos, nagputok pang butsi ni Gretchen Barreto. Alam ba, Rosalie? Si Gretchen Barreto? Hinamon pa niya si Senator Bato na may ipapakita niya, patunayan niya yung mga akusasyon na yun at may ipakita si Gretchen Barreto na video at litrato na si Bato ay tumataya sa isabong. Kung ano man yun ibig sabihin nun. Kung ako naman, bakit ganon ang depensa ni Gretchen Barreto kung hindi man lamang totoo? Dapat sabihin niya, mananahimik na lang siya, no? Hindi siya magkonsulta sa abogado niya muna. Kasi sa mata po, ang optics niyan, ang mensahe po niyan, ibig sabihin ay guilty ka. Bakit ka magdedepensa? Hindi ka pa naman itinuturo na ikaw nga yun. Kumbaga tinatago lang yun ng GMA7, yung interview nila kay alias Totoy. Pero may sense na po ako na binanggit na po sa PNP chief at lahat na sa DOJ na kasama si Atong Ang at nagpalabas pa na kunwari ba, natakot si Boying Rimulya kay Atong Ang. Ay si Atong Ang ba? Sabi niya napakatindi daw kahit daw judiciary, kahit daw Supreme Court na mga justices ay kaya niyang bilhin. Yan ang tinutukoy niya yung tao na sa likod ng pagkawala na sa bungero. So, kaya daw makipag-usap daw muna si Boying Rimulya kay Chief Justice Alex Gismundo patungkol dito sa aligasyon na siya mismo narinig niya mismo ni Boying Rimulya sa taong ito na tinutukoy niya na utak na tinuturo ni alias Tutoy na utak sa pagkawala ng sabungero at mahigit 30 po sila kasama diyan ng artista na babae. So walang ibang artista babae may tutukoy mo kundi si Gretchen Barreto. Ay kaya daw sa harap mismo ni Boying Rimulya, kaya daw kaya niyang kukunin kahit yung Supreme Court justices. Kasi bilyonaryo siya. Imagine mo kung bibigyan mo 1 bilyon yung tag-1 bilyon ng 11 kahit sabi mo yung 8 lang, yung 8, kahit kalahating bilyon, bigyan mo ng tig 500 million sa bawat isang justice. Kung tatanggap sila, sigurado yan, mananalo si Ato. sorry. So kung ganun po ang sitwasyon, wala na po talagang katarugan na makukuha ka sa Pilipinas, di ba? Oh. So ngayon, ang mangyari niyan, matindi pong ebidensya. Sa unang-una, mga gwardiya ni Atong ang nakikita sa mga CCTV na bumitbit sa iilan mga nawawalang sabungero. Yan mga ebidensya. Oh. Pangalawa, video yun na video. Pangalawa, maraming mga testigo. Pangatlo, may inamin din ni Atong Ang na siya ay may lucky 8 siya o lucky quest
na number 1 sa isabong na negosyo. Number 3 ay inamin naman ni Atong Ang na sa kanya kuno nanggaling na arena o di kaya na sabungan nanggaling dinukot yung mga taong nawawala. At kasunod pa, may iba pang video nagpapakita na yung mga gwardiya na binabaan na ng warrant of arrest na kinasuhan na ng no bail at sa mga pulis ay ang mga gwardiya ay identified na mga gwardiya na nagtatrabaho sa sabungan ni Atong Ang. So yan po mga ebidensya. So kung ikumpara mo, ebidensya laban kay Atong Ang, kay Gretchen Barreto, o kung sino-sino pa, ay sobra-sobra kumpara sa ebidensya laban kay Sara. Ang laban kay Sara, puro lang yung kwento ni Senator Trillanes sa bangko at saka yung Merigis Piatosis na hindi naman po yun kasalanan kasi tinatago ngayon pinagbibigyan ng pera. So, ito po ang ating pag-usapan ngayon. Papakinggan natin kasi minsan ang isa kong ebidensya laban kay Gretchen na magsasabi na siya nga po sa likod niyan ay sapagkat dinipensa niya si Atong Ang sa isang kontrobersya. 3 taon na po ang nakalipas. Kaya ipresento ko ngayon yung video na yon. Ito yung video na yon. Yan, pakinggan ninyo yung video na yan ha. Dinipensa ni Gretchen Barreto si Atong Ang. Ang showbiz naman, ipinagtanggol ni Gretchen Barreto si Charlie Atong Ang laban sa mga akusasyon dito. Ano-ano kaya ang mga ito? Alamin ang buong detalye dito lamang sa Talkbiz. Gretchen Barreto, muli na namang ipinagtanggol ang negosyanteng si Charlie Atong Ang. Nag-ugat ang lahat sa isang code card na kumalat sa social media. Galing daw ang nasabing code card sa isang entertainment page. Base sa pinabulaan ng code card na yan ni Gretchen, sinabi raw ni Atong na mas may tsansa para manalo ang mga tao sa online sabong kesa itaya nila ang kanilang kinabukasan kay Bongbong Marcos. Mababasa rin sa parehang code card na sinabi rin daw ni Atong Ang na pinaglololoko lang daw ni BBM ang mga tao. Matapos lumabas ang code card na yan na naglalaman daw ng mga komento ni Atong Ang laban kay Bongbong Marcos, agad itong pinabulaanan ni Gretchen sa kanyang Instagram. Makikita rin sa nasabing Instagram post ni Gretchen na meron ng nakalagay na fake news ang pinasinungalingan niyang code card. Mababasa naman sa caption ng IG post na yan ni Gretchen na sinabi niyang mga kalaban daw nila ni Atong Ang sa negosyo ang nasa likod ng nirereklamo niyang post. Dagdag pa ni Gretchen, hindi rin daw nangingialam si Atong Ang sa politika. Dayan Medina Ilustre para sa Talkbiz. So nakita ninyo yan mo ganun ka sigasig si Gretchen kung dumipensa. Ano kaya sa likod yan? Bakit? Sila na ba nga ni Atong Ang noon nung araw yan? Tapos mukhang nagsiselos ata siya nung humaling si Atong Ang kay Sunshine Cruz na dating asawa ni Cesar sinong Cesar no? Kalimutan ko pinida ni Cesar Ang alang kilala kong Cesar Mangkaw. So anyway, ang si Cesar na tumakbong artista no na gumanap sa bilang Machete. Okay. So yan lang ang aking ang binsahe dito. Nagsususpit sa ako na talagang kasama isa siya sa tinutukoy ni alias Totoy na lumitaw ngayon na bagong testigo na nagsasabi mahigit 100 yung mga 34 na sabongero ay hinulog nila doon sa tubig ng Taal Lake. At nung hinulog yon, may bato na nakakabit na lubid hanggat sa dulo. Ngayon, sinasabi ni alias Totoy na gawain na daw nila yan at mahigit 100 na daw ang nalunod nila ron. At may patutsada pa na kasama raw mga drug lords doon na hinulog nila. So anong ibig sabihin no? Cesar Montano pala. Salamat po, PEC 0925. So ngayon, kung totoo man yan, ay inasahan natin na lalabas na yan kasi nangako naman si Boying Rimulya na dahil sa lalim, 175 meters ang lalim ng tubig sa Lake Taal ay makipagtulungan sila, hingi sila ng technology mula sa Japan
at yun ang sisisid sa pinakailalim para makuha yung mga, sigurado ako na ang makukuha doon ay mga buto na lang, wala ng balat. Ngayon, ang problema doon, parang ayaw ko na po kumain ng tawilis. Kasi ang tawilis po, parang ano yan, parang isda na kagaya sa dagat pero doon na trap saka nung umalis, nung nawala yung connection ng tubig ng Taal Lake sa tubig dagat ay naiwan doon. So, ngayon, nasa inyo yan. Kung kakain pa, ang sarap pa naman ng tawilis. Huwag piliin nyo lang siguro yung tawilis na hindi mataba. Yung tawilis na kung gano'n, nang nahulog na pala siya noon, nakakain ako ng tawilis. Naku, ang dami ko nakain ng tawilis. Pumunta ko sa sa Santo Tomas. Ang sarap diyan yung parang meri, parang Rose and Grace na restaurant. Ang sarap nun. Diyan ako kumakain ng tawilis. Naku, yummy talaga. Hindi ko alam ng tawilis wala kumakain ng katawan ng tao. Naku, patay tayo. Sabi naman King Gonggong, good evening, Attorney Kasing, magkano po ba ang iyong pag-file ng kawaranto? 50,000 po, Sir Kim, ang filing fee, tapos 10,000 po yung deposit fee. May nagbigay na sa akin na 10,000 na po ang nakapagbigay sa akin. So may kulang pa ako ng 50,000. Sana makatulong kayo kung bakit magkano. Kasi sigurado uutang po ako nito. Paghanap ako ng mautangan, kung hindi man pipilitin ko makautang ako para lamang pambayad sa filing fee para sa kasong kuwaranto na isasampa ko laban kay Erwin Tolpo. So diyan na lang po tayo at magandang hapon po sa lahat at tayo maghanap buhay muna. Maraming salamat po.